Sa pagpapatuloy ng ating kwento, muli nagbalik sa paglalaro ng Chronicle Online ang ating bida. Kakalabanin nito ang isang halimaw, na ang kanyang katawan ay kalansay at ito'y nababalot ng itim, at ang kanyang ulo ay bungo na lamang. Dito nasa harapan nina Arsha at ng bida ang kanilang kakalabanin. Dito may lumabas muli na system, at ang sabi Lucky Encounter Quest Level 4, dito kailangan matalo ng bida ang isang Demilich Emmers, para mag-open ang 5th floor ng Torre ni Manuel Lucas. Ang bida ay napaisip na lamang sa kanyang nakita, isang Demilich ang aking kakalabanin. Ang halimaw na lich ay napakahirap nitong kalabanan, pero ang ganitong halimaw ay hangal at mabagal naman. Ito ang nasa isipan ng ating bida. Dito magsisimula na ang laban, at ginagamitan ng kapangyarihan ng halimaw, ang kanyang nasa harapan, at ito'y hinarap ni Arsha at ng bida ang halimaw. Habang nasa likod ang bida, siya'y nagulat na lamang sa nakita niyang kapangyarihan nito. Sa pag-atake ng kalaban, nanlaki ang mga mata ni Adrian, mukhang matindi ang kanilang kinakalaban, kaya't napasiga na lamang si Arsha, Master. Tugon ni Arsha, at ayun nga, ang pag-atake ng Demilich, ay hindi nabantayan ni Arsha kaya't agad nagsalita si Adrian, hindi maari. Ang tagal ni Arsha, kailangan ko maiwasan ang skill ng kalaban, dito sinubukan iwasan ni Adrian ngunit ito ay huli na. Napatawa na lang ang isang halimaw dahil nataman niya ang ating bida ng kanyang kapangyarihan, naririnig ko ang iyong mga buto na nadudurog, at ang iyong mga laman ay napupunit, dahil sa aking kapangyarihan iyan, ito ang sabi ng halimaw habang siya'y tumatawa. At ayun nga, ang ating bida ay nakatamo ng pinsala mula sa kalaban, ito'y napahiga sa sahig habang hawak-hawak nito ang kanyang braso, kung saan nataman ng kapangyarihan ng halimaw, buwisit. Kala ko na iwasan ko, hindi pala, dagdag pa nito, hindi ako makapag-isip ng maayos dahil sa sakit ng aking natamo, ito ang sabi ng bida na parabang ito'y nanghihina na. Habang tumatawa ang isang halimaw dahil napabagsak nito ang ating bida, ito'y inis na inis si Adrian sa tawa ng kalaban, dahil siya'y napatumba nito, at si Arsha naman ay nakatayo lamang para bantayan ang pag-atake ng kalaban. Dito sa pagtawa ng halimaw, may naalala ang ating bida na parang ang tawa ng isang halimaw, ay parang tawa ng kanyang kapatid na si Cedric, kaya't ito'y nagtataka sa kanyang narinig, nanlaki ang mga mata nito. Ganun pa man, ang halimaw ay tumatawa pa din, himala. Nakakatayo ka pa, ito ang sabi ng halimaw kay Adrian, habang may hawak itong tungkod na may bungo. Ang bida ay nakakatayo pa, mula sa kanyang natamo sa kalaban, at dito nasa tabi din ng bida ang kanyang support, at inaalalayan siya nito. Nagsimulang umatake ang halimaw, hinagisan nito ng fireball sila Adrian, sa pag-atake nito agad na tumakbo si Arsha para suluhin nito ang skills ng kalaban, at ang bida naman ay sumunod din para pokse ng halimaw. At ayun na nga, nakikita ng halimaw ang dalawa na papalapit sa kanya, at ito'y napapaisip sa gagawin ng dalawa. Sa pagsugod ng bida at ni Arsha, agad na ginamit ni Adrian ang kanyang kapangyarihan sa halimaw na ito, at dito ay nagtamo ng pinsala ang halimaw, at ang buhay nito ay unti-unti nang nababawasan, at si Arsha ay patuloy pa din sa kanyang ginagawa na pagprotekta. Tuloy pa din ang bida sa kanyang pag-atake dito, Arsha. Huwag mo siyang hahayaang makaganti sa atin, ito ang sabi ng bida. Opo Master Adrian, tugon ni Arsha, ang pinakamahusay na paraan para labanan ang kalaban na ito, ay ang walang priest, ito ang nasa isipan ng bida. Itong mga kagamitan ng bida at ni Arsha ay may angking banal na katangian, na talagang makakapoksa ng kalaban. Habang nasa harapan ng bida at ni Arsha ang kalaban, dito ang bida ay umatake na sa halimaw, at ginamit nito ang kanyang power, para matalo ang kalaban, at si Arsha naman ay umatake din ito, at ang halimaw ay talagang nataman ng kapangyarihan ni Adrian, at ito'y napanganga na lang. Ang halimaw naman ay napasabi na lang ng, anong ginagawa mo? Gumagamit ka ng physical damage na may magic wand para sa akin, ang duwag mo naman at ang hina, ito ang sabi ng halimaw. Hindi pa rin tapos ang halimaw sa kanyang pag-atake, kaya siya'y nagbato ng firewall, kung saan magkakaroon ng apoy, at ang bida naman ay gagamit muli ng magic wand para sa halimaw, at ang isang Demilich ay nagulat sa pag-atake ni Adrian. Ang isang halimaw ay napasabi sa kanyang harapan, nakakaloka ka. Mamamatay ka sa apoy na aking kapangyarihan, at nakuha pang tumawa ng halimaw dito, ang bida naman ay hahampasin na nito ng magic wand ang kalaban, mamatay ka. Ito ang sabi ni Adrian habang ito'y aatake na.
Nang magawa na ni Adrian ang paghampas niya ng magic wand sa kalaban, napahiga na lang ang isang halimaw sa sahig, habang ang magic wand ng bida ay nasa mukha ng kalaban, habang inaatake nito ang halimaw. Sa sobrang gigil ng bida, ang kapatid niya na si Cedric ang kanyang naalala dito, kaya't siya'y inis na inis ng sobra sa halimaw. Muli may lumabas na sa system na tapos na niya ang Lucky Encounter Quest Level 4, natalo niya ang isang halimaw na si Demi Leech. Ngunit nang matalo niya ang halimaw, ang katawan naman ng bida ay nanghina, na parabang nawawalan na ito ng hininga. Nakita naman ni Arcia ang kanyang master na nanghihina, at ito'y tuluyang bumagsak sa sahig at napahiga sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Master. Tugon ni Arcia. Dito nilapitan ni Arcia ang kanyang master Adrian, na nahihirapan na at ginamitan ito ng isang item na elixir, na kung saan ito yung item na pwedeng magpagaling sa kanyang master. At ayun na nga, habang ito'y inaalalayan niya, pinainom na ni Arcia ang kanyang master, para bumalik na sa maayos na kalagayan ng bida. At dito nasa isipan ng bida habang siya'y pinapainom ni Arcia, binuksan ni Arcia ang aking inventaryo sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban, upang ako'y gumaling. Dito makikita natin na nagiging okay na ang bida, dahil sa elixir na pinainom ni Arcia. Dagdag pa nito, itong napili kong summon supporter ay napaka-espesyal para sakin, ito ang nasa isipan ng bida. Salamat Arcia. Nagiging mabuti na ang aking pakiramdam, ito ang sabi ni Adrian kay Arcia. Matapos gumaling ang pakiramdam ng bida, may lumabas sa system at ang sabi, natapos mo ang mga kailangan gawin para mabuksan ang next floor ng tore, bukas na ang 5th floor na tore ni Manuel Lucas. Nang nakauwi na si Adrian sa kanyang bahay, may nakita itong chest sa kanyang harapan, at ito'y nagulat at agad na tumakbo patungo doon sa chest na gantimpala, na kanyang nakita. Nang nalapitan na ito ng bida, tignan natin kung anong gantimpala yung andito sa chest na ito, sabi ng bida, habang ito'y masaya. Dito binuksan na niya ang chest at ito'y nagtaka, at napaisip sa kanyang nakita, na parang ang mata nito ay malungkot. Ang gantimpala pala na kanyang natanggap ay isang salamin sa mata, ito'y nagtataka at napaisip, ano ito? Salamin, ito ang tanong niya habang hawak-hawak nito ang salamin, hindi maaring maging iba-iba, dahil ito ay gantimpala na natanggap ko kay Archmage Lucas, ito ang sabi ng bida sa kanyang nakita. Muli may lumabas sa system at pinakita kay Adrian, ang detalyado ng kanyang nakuha na salamin sa mata. Ang kanyang nakuha ay isang all-round glasses. Ang salamin pala na ito ay may madaming kapangyarihan na pagsusuri, pagmamasid, at pinakamahusay na paningin. Meron itong kapangyarihan na makakita o malaman ang tungkol sa mga bagay na wala sa mga pandama. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita patungkol sa salamin na natanggap niya, at ito'y napaisip at napahawak sa kanyang habang nakatingin sa salamin, makikita ko ang aking mga kaalyado at mga kaaway sa salamin na ito. Ito ay isang kapakipakinabang na item, para sa isang taong nagdududa tulad ko, ito ang sabi ng bida sa kanyang sarili. Muli may lumabas sa system nito at ang sabi, natapos na ang kanyang quest, at dito binubuo na sa kanyang katawan ang ika-4 na mana circle. Kinabukasan, ang mga tao at ang bida ay nasa West Headquarters, at dito nag-uusap-usap ang mga tao patungkol kay Adrian. May dalawang lalaki na nag-uusap, patungkol sa pamilyang Lawrence. Akala ko ang mas malaki ay manggagaling sa pamilya ni Lawrence, ito ang sabi ng lalaki na nakahawak sa kanyang bibig, oo tama ka dyan. Cedric ang pangalan nun, narinig kong nakuha niya ang atensyon ng lahat ng tao sa murang edad dahil sa kanyang talento, ito naman ang sabi ng isang lalaki na walang balbas. Dito naririnig ni Adrian ang pinag-uusapan ng dalawa na ito. Dagdag pa ng isang lalaki na may balbas, yung mas bata ata yun, hindi si Cedric, nabalitaan ko kasi na naging tanga siya pagkatapos niya makakain ng lason. Dahil narinig ng bida ang pag-uusap ng dalawa siya'y sumingit, tama ka dyan. Ako yung mas bata, na kumain ng lason, dito sila'y napatawa na lang nung biglang nagsalita si Adrian, oo, wala naman akong nakikita na parang tanga ka, kaya hindi ako naniniwala sa mga chismis o balita na yan. Ito naman ang sabi ng lalaki na may balbas, habang ito'y nakatawa. Dito pumasok na sila sa loob at nagkaroon sila ng kunting pag-uusap, ikinagagalak ko na makilala ka. Ako nga pala ay Viscount Evans, ang punong kawani ng lokal na punong tanggapan. Ito ang sabi ng lalaki na walang balbas. Ako naman ay Viscount Miller, ako ay isang support chief of staff ng punong tanggapan. Ito naman ang sabi ng isa, aking karangalan na makilala kayong dalawa, tugon ng bida sa kanila.
Sa kanilang pag-uusap, gusto malaman ni Evans ang Viscount troops ni Adrian. Okay, meron kang 5 vanguards at 50 knights, tama ka dyan. Meron akong 5 vanguards, 50 knights, at 1,000 soldiers, ito ang sabi ng bida sa kanya. Sa kanilang pag-uusap ang ating bida ay nakangiti na lang sa kanilang dalawa. Ang isang vanguard ay mga halimaw na tanging mga mahuhusay na wizard, ng ikapitong circle o mas mataas ang kayang hawakan. Nakakalungkot nga lang, totoo lahat ng sinasabi niya. Dito nag-uusap muli ang tatlo, naalala ko si Archduke Lucas ang isa sa gumawa ng Vanguard System. Ito ang sabi ng bida. Ang hukbo ni Lawrence ay nabuo bilang 2nd Independent Brigade, sa ilalim ng utos ng 3rd Division, siguraduhin na ang Division Commander Earl Otis bilang isang brigadier, ito ang sabi ni Evans sa bida. Dito matapos sabihin ni Evans iyon kay Adrian, sigurado ako na si Earl Otis ang Great Lord ng East, dagdag pa nito, opo sir, ito ang sabi ng bida sa kanyang harapan, habang ito'y nakangiti. Habang nakikinig ang maraming tao, ang armado ng Lawrence ay maayos na, bilang isang 2nd Independent Brigade, ito ang sabi ng bida sa kanyang nasa harapan, dagdag pa nito sa kanyang isipan, umaasa ako na ang isang ito ay mayroong ilang pagkalastiko. Matapos sabihin ni Adrian sa lahat ng tao, sila'y umalis na. Makalipas ang isang linggo, si Adrian ay masayang masaya, dahil ang kanyang nasa isipan ay si Commander Otis ay napakahusay, habang si Arcia ay nangangaso ng mga monster sa kanyang likuran. Ito si Commander Earl Otis, habang nag-uusap ang dalawa, nagsalita ang isang lalaki. Si Commander ay magbabalik-balik na may teleport hanggang magsimula ang digmaan. Siya'y nag-commute lang habang iniwan niya ang kanyang mga hukbo dito. Kailan maaaring mangyari ang digmaan? Mangyayari ba ito ng anumang oras? Tanong ni Adrian, dagdag pa nito, walang aksyon ang kanyang mga kilos, pero mabuti ito para sa akin dahil pinayagan ako na maglaro ng walang pag-aalala, ito ang nasa isipan ng bida. Habang nag-iisip ang bida, si Arcia naman ay tinawag niya ang kanyang master, mukhang may paparating dito master. Agad naman napaangat ang ulo ni Adrian dahil may paparating daw sabi ng kanyang summon supporter. Ano? Sabi ng bida, kaya dito tinihil ni Adrian ang kanyang paglalaro. Ang pumasok pala ay si Sir Dalton ang lalaking nagagalit kay Adrian nung sila ay nasa levitation train, agad naman pinigilan ni Arcia si Dalton sa pagpasok, at nagulat naman ang bida sa kanyang nakita, Sir Dalton. Tanong ng bida. Habang hawak-hawak ni Arcia ang braso ni Dalton, nagulat at nagtaka itong si Dalton sa lakas ng pagkakahawak nito sa kanyang braso. Dito nagtaka si Adrian kung bakit pumunta si Dalton sa kanyang room, habang nakalisik ang kanyang mata, at dito kinuha ni Adrian ang kanyang item na salamin. Sinuot ng bida ang salamin sa mata upang malaman ang patungkol kay Dalton, dito nga ay lumabas sa kanyang system. Ang status pala nitong si Dalton ay horny, ang bastos nitong lalaki na ito, tugon ni Adrian, matapos niya itong makita. Dito ay lumapit si Adrian patungo kay Dalton, mas maganda kung magpapaliwanag ka, kung bakit ka andito sa room ko. Sabi ni Adrian, ako'y nag-aalala lang sa iyong kalusugan bilang isang guard mo, dahil ang tagal mo nang naglalaro, sabi ni Dalton sa ating bida. Nagpaliwanag pa nga itong si Dalton kay Adrian, tapos itong babae na ito ay lumapit sa akin para pigilan ako, sabi ni Dalton, habang ang kanyang muka ay galit ito. Matapos magsalita ni Dalton, ito ang narinig niya, sinabi ko sa'yo na mag-message ka sa akin kapag may kailangan ka. Ito ang sabi ng bida, dagdag pa nito, at saka andito si Arcia sa aking tabi upang bantayan ako, bigyan mo ako ng magandang dahilan Sir Dalton, ito ang sabi niya habang si Dalton ay nakayuko. Nagsalita muli ang bida habang ito'y nakatingin kay Dalton, pumasok ka sa commander ng brigade, at sa kwarto ng isang Lord Deputy nang walang pahintulot. Bakit, balak mo ba ako napatayin? Tanong ni Adrian. Sumagot naman itong si Dalton, sobra naman na ata yan. Ano tingin mo sakin, mamamatay tao, ako ay isang vanguard, ito ang sabi niya habang galit ito na sumagot kay Adrian. Nagsalita naman itong si Adrian, habang may mga tao sa likod nitong si Dalton, Eddie, kumbansihin mo ako na wala ka talagang ginagawang masama sa akin, dito nagalit si Dalton at nagtaka sa sinabi ni Adrian sa kanya. Dito nagalit ang bida, Arcia, sabihin mo sa akin kung ano ba talagang nangyari, sabi ng bida habang ito'y nakasigaw. Habang may mga tao sa kanilang paligid, sinusubukan niya akong malayo sa iyo master. Ito ang sabi ni Arcia, so,
Sinasabi mo na sinusubukan kanyang kaladkarin palayo. Sabi ni Adrian, opo master, tugon ni Arcia. Dito galit na galit si Dalton sa naririnig niya sa usapan ng dalawa. Sa sobrang galit ni Dalton, siya'y napasigaw, pinagbibintangan mo ba ako? Young master, pinagdududahan mo ba ang mga vanguard mo nang dahil lang dyan sa buweset na babae na yan? Ito ang sabi ni Dalton. Nagalit si Adrian sa sinabi ni Dalton, ito ay paglabag sa disiplina ng militar, ito ay mutiny, tama. Dahil dyan kailangan mo tumanggap ng parusa sa ginawa mo, sabi ng bida kay Dalton, habang kinuha nito ang espada sa kamay ni Arcia. Dito ay tinutukan ni Adrian ng espada ang tiyan ni Dalton, nagulat si Dalton sa ginawa ni Adrian, halika. Lumapit ka, ito ang sabi ng bida. Ang mga tao sa likod ay nagsasalita, pakiusap, kumalma kayo. Dito si Dalton ay nakalisik ang mata nito, seryoso ka ba dyan? Tanong ni Dalton, habang nakatutok sa kanya ang espada ni Adrian. Patuloy na tinututukan ng espada si Dalton sa madaming tao, kumalma ka dyan, sabi ni Adrian. Dito pinapakita ni Adrian sa lahat kung sino ba talaga siya, ito ang sabi ni Adrian sa kanyang isipan, habang ito'y seryoso ang kanyang muka, ano na kaya ang mangyayari, mapapatay kaya ng ating bida si Dalton? Abangan.